Nagsisimula ng maghanda ang mga residente ng Santa Miera. Nalalapit na ang unang araw ng simbang gabi. Sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan, hindi ito pinalalagpas ng lahat. Bawat miyembro ng pamilya ay obligadong dumalo. Maliit lang ang baryo Santa Miera, tahimik at malayo sa bayan. May isang kalapit na baryo ito, subalit bihira lang dayuhin ng mga residente. Matindi ang pananampalataya ng lahat ng taga rito. Ngunit usap-usapan na mayroon daw tinatagong lihim ang Santa Miera. Labis daw nilang kinasusuklaman ang mga homosekswal. Ang mga ito raw ang sumisira sa tiwala ng Panginoon sa ating mga tao. Karumal-dumal ang ginagawa sa mga residenteng mapapatunayang nabibilang sa mga ito. Oras na madiskubring isa kang bakla o tomboy, ay hindi sila mag-aalinlangan na kitilin ng buhay mo. May ilan pang ang nagsabing sa likod mismo ng simbahan nila inililibing ang mga kawawang biktima. Ilan daw sa mga tagalabas ang personal na nakasaksi sa lihim na ito, pero walang nangahas na pumagitan sa takot na madamay. Maaaring may mangilan-ngilang residente ang walang ideya na nagaganap ito, pero karamihan sa kanila ay tanggap ang ganitong gawain. Naniniwala sila na natutuwa ang Panginoon dahil nililinis nila ang maliit na baryo. Pinupuksa nila ang walang kapatawarang kasalanan, at ito ay ang pumatol sa kapwa mo lalaki o kapwa babae. Isang araw bago magsimula ang simbang gabi, biglang may dumating na isang babae. Nakabihis ito ng puting bestida at napakaamo ng muka. Ngunit wala ni isa man sa mga residente ang nakakakilala dito. Sinubukan nila itong kausapin, subalit hindi ito sumasagot, na para bang wala itong naririnig. Walang ano-ano'y bigla itong nagsimulang sumayaw. Napakalambot ng katawan nito habang patuloy sa pagsayaw kahit pa wala namang tugtugin. Noong una ay natutuwa ang mga residente sa kanilang napapanood. Subalit, nagsimula na silang mag-alala nang lumipas na ang ilang oras at hindi pa rin tumitigil sa pagsayaw ang babae. Pinilit nila itong kausapin, ngunit wala pa rin itong naging tugon sa kanila kagaya kanina. Sumapit ang takip silim at nag-uwian na ang mga nanonood. Inisip nila na titigil rin ito at malamang ay wala na kinabukasan. Ngunit pagsikat ng araw, habang ang lahat ay nag-aagahan, nadiskubre nila na hindi pa rin umaalis ang misteryosong babae. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ito sa pagsayaw. Wala na rin itong tigil sa pag-iyak. Halatang pagod na ito. Ngunit, bakit hindi pa siya tumigil? Bakit niya pinaparusahan ng ganito ang sarili niya? Isa sa mga residente ang nagsabing, malamang ay hindi niya kontrolado at hindi niya kayang pigilan ang sarili sa pagsayaw. May isa pa silang napansin sa babaeng nagsasayaw. Napakabango nito. Mayroon itong kakaibang amoy na talagang nakahuhumaling. Kung tutuusin nga ay hanggang sa dulo ng baryo ay maaamoy mo ito. Ngunit hindi nito maikubli ang pahirap na dinaranas ng kawawang babaeng nagsasayaw. Lumipas ang maghapon at hindi pa rin ito tumigil. At dumating na ang oras ng simbang gabi. Ang mga tao ay handa nang magtungo sa simbahan. At ang misteryosong babae ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Malapit sa simbahan, nakatayo ang isang maliit na tindahan. Pag-aari ito ni Pedro. Kada taon nagtitinda ito ng bibingka. Ito ang dahilan kaya hindi nito nagagawang kumpletuhin ang simbang gabi. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang kikitain. Habang nag-aantay si Pedro na maglabasan ng mga nagsimba,
Kanyang pinagmasdan ang kawawang babaeng nagsasayaw. Maging siya ay nahihiwagaan kung bakit nga ba ito sumasayaw ng walang tigil. Naaamoy rin ni Pedro ang mabangong halimuyak na nanggagaling sa babae. Subalit kahit kaunti ay hindi siya nahuhumaling dito. Yun ay dahil labis siyang naiirita sa amoy na ito. Walang tigil sa pagbahing si Pedro dahil sa amoy na kinagigiliwan ng karamihan. Nang matapos ang misa, naglabasan ang mga residente. Marami sa mga ito ay agad tinungo ang pwesto ni Pedro upang bumili ng bibingka. Ang ilan naman ay pinagmasdan ng babaeng nagsasayaw. Ilang sandali ang lumipas at nakaramdam ng kakaiba ang mga residente. May kung anong init silang naramdaman sa kanilang dibdib at sunod-sunod silang nakarinig ng misteryosong tugtugin. Ngunit wala naman silang makitang tumutugtog ng kahit anong instrumento. At mula rito, isa-isang nagsayaw ang mga residente, kagaya ng ginagawa ng misteryosong babae. Lahat ng residente ng Santa Mira ay nagsayaw. Maging ang mga nasa loob ng bahay ay naglabasan sa daan. Lalaki, babae, bata, at maging ang mga matatanda ay nagsayaw. Lahat maliban kay Pedro. Natakang-taka sa kanyang nasasaksihan. Sinubukan niyang kausapin ang mga ito, subalit kagaya ng naunang babae, walang tumugon sa kanya kahit isa. Sumikat na ang araw, ngunit wala pa ring tumitigil sa mga nagsasayaw. Lumipas ang maghapon at nagpatuloy pa rin sila. Dumating ang oras ng ikalawang simbang gabi, ngunit walang dumalo. Ito ay dahil lahat ng tao, maging ang mismong pari, ay nagsasayaw pa rin. Halos masiraan na ng ulo si Pedro sa kanyang nasasaksihan. Gustuhin man niyang magtungo sa bayan upang humingi ng tulong, ay hindi niya magawa. Ito ay dahil may nararamdaman siyang kung anong presensya sa labas ng kanilang baryo. Punong-puno ng kasamaan na animoy nangungusap sa kanya at nagsasabing, "Huwag na huwag kang lalabas ng bayan kung nais mo pang mabuhay." Nagdaan pa ang ilang araw at nagsimula ng bumigay ang katawan ng mga nagsasayaw. Nag-umpisa sa mga bata, sunod ang mga matatanda. Sadyang hindi na kinaya ng kanilang katawan ang ilang araw na pagsayaw at isa-isa binawian ng buhay ang mga kawawang residente ng Santa Mira. Pinakahuling namatay ang misteryosong babae na naunang sumayaw ng walang patid. Ilang sandali pa ay natahimik na ang kapaligiran. Ang tanging maririnig mo na lang ay ang paghagulgol ni Pedro na nakasalampak sa isang sulok. Maya-maya, narinig niya na may papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa hindi kalayuan, nakita niya ito. Isang lalaki na nakabihis ng formal na kasuotan. Nginitian nito si Pedro, sabay sabing, "Kamusta ka? Ako nga pala si Azul." Nagulantang si Pedro ng kanyang mapagtanto. Ito ang nakakakilabot na nilalang na nararamdaman niya kanina. Isang nilalang na punong-puno ng kasamaan na nagtatago sa katawang tao. Bigla nitong itinaas ang kanyang mga kamay, sabay sabi ng, "Ngayon magsilabas na kayo at ako ay nagugutom na." At ang sunod na nangyari ay talagang nagpabaliktad ng sikmura ni Pedro. Mula sa mga bangkay na nakahandusay sa kanyang harapan, naglabasan ang napakaraming bubuyog na kulay pula. Sunod-sunod na binutas ng mga ito ang mga bangkay mula sa loob. Isa-isa silang kumawala habang unti-unting kinakain ang laman ng mga bangkay. Libo-libong bubuyog ang nagliparan at bumasag sa katahimikan. Nagkumpulan ang ilan sa mga ito sa palad ni Azul.
Sabay-sabay naglabas ng kung anong malapot na likido. Nasa isang kutsara ang dami nito. Agad dinilaan ni Azul at sarap na sarap ito habang sinasaid ang mga natira. Nilingon niya si Pedro at nagsabing, "Pasensya ka na sa ginawa ko sa mga taga rito. Ilang araw ko na kasi gustong kumain ng pungos, kaya dinala ko dito siya." Nagtatakbo si Pedro habang sumisigaw pa rin na parang baliw. Muli niyang sinulyapan ang mga bangkay na nadaanan niya. Bawat isa sa mga ito ay nababalot ng napakaraming bubuyog. Humahangos si Pedro na tumakbo patungo sa kalapit na baryo, ang baryo ng Sanladaya. Dito, sinubukan siyang tulungan ng mga residente. Paulit-ulit siyang tinatanong kung ano bang nangyari. Subalit, hindi makasagot si Pedro. Tuluyan na siyang nilisan ng katinuan. Samantala, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga residente ng Santa Miera. Bigla na lang kasing naglaho ang mga ito. Walang palatandaan kung saan sila nagpunta. Ang tanging nakakaalam sa totoong nangyari ay si Pedrong baliw.